Eto na nga mga sangkay, lumabas na po ang napakalaking banta ngayon sa Amerika. Pag-usapan po natin. So, mayroon pong balita ngayon mga sangkay patungkol po sa Amerika na mayroon nga daw pong isang malaking banta ang kinakaharap nila ngayon. Alam naman po siguro ng lahat mga sangkay na talagang ang US ngayon ay dumadaos-dos pagdating po sa ekonomiya. Ngayon mga sangkay, bago po tayo magsimula, tingnan nyo po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa mga sangkay, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. I-click nyo lang po yan, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below. And i-click nyo po yung bell at i-click nyo rin po yung all. Sa ibaba lamang po yan mga sangkay. So ito po yun, ito yung balita ngayon. Na very, interesting itong article. BRICS to officially abandon US dollar. Itong BRICS mga sangkay, ito po yung mga bansa ng, ano po ito? Para po, review lang tayo para po sa mga hindi nakakaalam. Brazil, Russia, ito BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa. So, sabi po dito, according daw po sa presidente ng Brazil, ang BRICS Economic Alliance is officially set to abandon. Talagang iiwanan na po nila ang US dollar for trade settlements. So, mga sangkay, ito po mga malalaking bansa po yan. Mga mayayamang bansa, like for example, ito pong itong Brazil, itong Russia at China. Siyempre yung Brazil din. Lalong-lalo na po yung India ngayon, mga sangkay, na pagdating po sa ekonomiya, talagang may momentum po na gumaganda na po yung kanilang ekonomiya. Ngayon, mga sangkay, ano ang magiging epekto nito sa US? Kasi karamihan po talaga ngayon, kahit yung mga nagninegosyo, hindi na po ganong katindi. Hindi tulad dati mga sangkay na pag sinabing dollar, talagang malakas po yan na pera sa buong mundo. Ngayon, ito. Moreover, sabi po dito, the development aligns with recent de-dollarization efforts embraced by the bloc as they continue to promote the use of local currencies international. So, ayan na nga po mga sangkay. Kasi mga sangkay, pagdating po sa pagdating po sa trade, di ba? Pagdating po sa palitan po ng mga negosyo, ang inaano diyan, ang kadalasan na ginagamit ay pera po ng US. Mas may tiwala noon, mga sangkay noon ganun po katindi. Pero sana hindi po mangyari na bumagsak itong dolyar ng Amerika. Dahil mismo po ang bansa natin maaapektuhan din po dyan. Diba? Pero ngayon kasi, kasi itong BRICS Ito talaga, sila po ngayon ang matatawag natin na may potensyal na makagawa po ng isang chance na itong dollar ay talagang tuluyan na pong kalimutan ng maraming mga bansa pagdating po sa trade settlements. Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva confirmed the development at this week's BRICS summit. Additionally, the bloc announced its agreement to expand, changing the geopolitical landscape. The alliance is set to welcome 6 additional countries by 2024. Next year na yan, mga sangkay.
2024. Ayan o. Magwe-welcome po sila ng another countries. 4 po na mga bansa. Ano kaya yan? Nako, yan po yung abangan natin. Malaking pasabog po yan kung anong mga bansa ito. Yan, 6 po na additional na bansa. 6 additional countries by 2024. So, ang tanong dito, BRICS pa rin ba yung pangalan o mag-iiba na? Kasi 6 na eh. May 6 pa na maidadagdag. Dito nga lang mga sangkay, 5 na sila. Kaya nga tinawag silang BRICS. 'Di ba? So talagang ito mga sangkay, ito po yung ginagawa nila. Pinopromote po nila ang paggamit ng local currencies internationally. Kumbaga, sinasabi po nila na, hindi, wag na tayo gumamit ng dollar. Kasi kumbaga, sila ang kikita eh. US ang kikita. Pwede naman natin gamitin ang mga local currencies natin. Yung mga pera nila. Like India, pera ng India. Pera ng China. Brazil. Pero mga sangkay, malaki po talaga yung chance nito. Kasi tingnan nyo ngayon yung US, ang gulo po ng Amerika. Ngayon nga mga sangkay, meron pong, ewan ko ba, magulo. Mas magulo pa po sa Pilipinas, yung US ngayon, pagdating po sa politics. Kaya nga po nagkakaroon po ng pagdududa na po yung mga malalaking negosyante at mga leader ng ating bansa na gumamit nitong dollar. Ito, just in, BRICS to officially abandon US dollar for trade settlements. Naku po. BRICS officially moving away from US dollar for trade. The highly anticipated BRICS summit arrived this week with the entire world watching, specifically the geopolitical sector, sought to see what could come from the gathering. A focus had been placed on both local currency development and potential expansion. Galing, no? Local currencies. Mabenta po talaga yan. Sa iba. Hindi ko alam kung paano nila ito pinapatakbo mga sangkay, pero yun po ang pinopromote nila, yung mga local currency na mayroon po sila. So, paano na lang yung Amerika kapag nangyari na iniwan na po talaga? I'm sure, aware po kasi dito yung US, mga sangkay, na nangyayari ito. At hindi ko alam ano ang kanilang gagawin. Magulo yung gobyerno nila. Yung presidente nila ngayon na si Biden, parang wala po sa sarili. Mga sangkay, kung ano-ano pong kababalaghan din ang ginagawa na nakikitaan mismo sa camera. Now, after expansion had already been announced, the BRICS is set to officially abandon the US dollar for trade settlements. The move falls in line with the economic policies the bloc had been set to embrace and was confirmed by Brazil's president. Ultimately, it is set to have a notable impact on the performance of the greenback in the impending months. Ito, mga sangkay, 15 countries seeking to join BRICS Bank as summit begins. So, palawak ng palawak ang expansion, mga sangkay, ngayon nitong BRICS. At malaki po ang potensyal nito. Kung itong BRICS, malaki ang potensyal na makakatulong po ito sa kanilang mga bansa. Ang delikado naman pong tatamaan dito ay yung Amerika. Kasi, paano na lang? Halos dyan nga lang din umaasa yung US. Diba? The proposal initially made by Brazil's Lula da Silva at this week BRICS summit. Moreover, he had lobbied for the continued development of a BRICS currency, specifically so that the bloc could increase payment options and reduce our vulnerability. Ito, the call for the abandonment of the US dollar in international trade has been consistent. Ako po, dahil dito yung US.
Yet, with the arrival of countries like Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Iran, its implications grow greater, with large oil sales set to transition out of the US dollar. Naku po, the geopolitical ramifications should undoubtedly be noticeable. Delikadong-delikado po ito para po sa ano? Para po sa US. Ngayon, mga sangkay, ano kaya ang gagawin ng Amerika tungkol po dito? Malaking problema po ito ng kanilang bansa ngayon. Itong ginagawa nila. Imagine, ayan po. For other countries, officially, joining BRICS. Tapos mayroon pang susunod, 15 countries seeking to join. Ano na? I hope na nagigets ito mga sangkay. Bakit nangyayari ito? Sa Bible, mga sangkay, dadating po talaga ang time. Hindi ko alam kung ito na yon, na marami mga bansa ang magkakaisa. May tinatawag nga pong one world government. And I don't know kung ito po yung direksyon nito mga sangkay. Itong one world government. At hindi pa po ito ng patindi mga sangkay. Pagdating po ng isang araw, magugulat na lang tayo mga sangkay na mas malala na po itong nangyayari. Pero ang pinakamay malaking impact po talaga dito ay ang US. Ano kaya ngayon ang kanilang gagawin? At ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? I-comment nyo po ngayon sa ibaba. At syempre, bago po tayo magkalasan dito mga sangkay, hanapin nyo po ito sa YouTube, itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. I-subscribe nyo po, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ngayon, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.